Hindi makapaniwala si Roxanne na siya ang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At paglipas ng 3 taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay bibigay niya. Huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating kakikiligan. Nagulat pa siya nang dumating kinagabihan sa mansyon si Pilar. Ipinasundo ako ni Alex, iha. Wika nito nang nasa silid na niya si Pilar. Iniwas ng matandang babae ang mamata sa kanya. O tiya, niyakap niya ito. Ikinalulungkot ko, Roxanne, pero ano ang magagawa ko? Hindi na atin ang niyugan. Ganun din ang villa. Ipinagtapat sa akin lahat ng ama mo ang ginawa isang buwan matapos kanyang ipagkatiwala kay Alex. Ipinagbili, Tia Pilar. Mapait niyang sinabi. Dinampian ni Pilar ng panyo ang mga mata. Noong una pa lang na makausap ko si Alex ay hindi ko na alam ang gagawin, Roxanne. Kinakabahan akong anumang sandali ay dumating sa villa ito upang basta ka nalang pagbayarin sa paraang hindi ko maisip kung paano. Pero sa panahong iyon ay wala akong nakikita at naririnig dito kundi concern para sa mga pangangailangan mo. At nang sabihin niya sa aking pakakasalang kanya ay natuwa ako, iha. Hindi ako pakakasal sa kanya. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Roxanne, pero hindi ba mas mainam ang ginawang ito ni Alex kaysa kung basta ka nalang gawing hindi nito gustong isatinig ang matagal ng pinangangambahan noong araw pa. Pareho lang iyon, tiya. Ano ba ang kaibahan ng marriage vow at ang wala noon? Isa rin ang suma total, nagbabayad siya ng katawan niya. At bakit patatali siya sa kasal gayong magagawa niyang magbayad ng hindi pakakasal dito? At pagkatapos ng 1 buwan ay malay na siya mula rito. Tumalim ang mukha ng dalaga. Isang plano ang nabuo. Hindi ako pakakasal kay Alex Moravilla, Tia Pilar. Determinado niyang sinabi. Hindi mo magagawa iyon, Roxanne. Ani Pilar na kinakitaan ng weirdness ang mukha. Hindi papayagan ni Alex iyon. Magagawa ko. Kinabukasan pagdating ni Alex mula sa opisina ay sinundan niya ito sa study room. Have you decided to marry me? Salubong nito nang makitang nasa pinto siya. Maingat na isinara ng dalaga ang pintuan ng study. Alex was sitting behind his desk, formidable as always. Sa buong buhay niya ay wala siyang nakatagpong tulad nito, arrogant and ruthless, so sure of himself. Tumiking muna siya. As a matter of fact, I have decided the contrary. Nakita niya ang paniningkit na mamata nito pero hindi nagsalita. Nagpatuloy siya. Babayaran ko ang dapat bayaran pero hindi ako pakakasal sa iyo. You can claim repayments whenever you wish to. Bungtapan niyang sinabi. Nasa malapit pa rin siya sa pinto at napaatras siya at sumandal dito upang kumuha ng lakas. Nanginginig ang mga tuhod niya. Si Alex ay matiim na nakatitig sa kanya na kung ano man ang iniisip ay hindi niya mahulaan. Kanina ay sinabi mo sa aking mananatili ako sa iyo sa loob ng 1 buwan and fill your bed. Bahagyang itinaas niya ang mukha. I'll give you an offer, Alex. Kasama pati ang interest. I'll stay with you for 6 weeks. Tiyaking mo lang na malaya na ako pagkatapos ng panahong iyon. Why? Napapikit siya sa monosyllabic na tanong. Kinabahan siya sa tono nito. You don't really want to marry me. You are just being honorable. Hindi ang tulad ko ang gugustuhin mong maging asawa at ipakilala sa lipunang ginagalawan mo. I am way out of your league, Alex. Isa pa, sobra-sobrang kabayaran ang lifetime sa piling mo sa halagang inutang ng daddy. Kung saan siya kumuha ng lakas ng loob sa mga sinabi niya ay hindi niya alam.
Is that really what you want, Roxanne? Tanong ng binata makalipas ang ilang segundong pagtitig sa kanya. Blanko ang mukha. Natitiyak ko. Itinaas niya ang mukha bilang pagdiriin. Submissively? No, I don't think so. Tumaas ang sulok ng malabi ng binata. Sumandal sa swivel chair. You are not very consistent. You cannot expect me to submit willingly to your lust, Mr. Moravilla. Pagalit niyang sinabi. Nawala ang kaba sa dibdib niya sa nakikitang ngiti sa mga labi nito. Married or not, I will not submit myself willingly. Meaning I have to use force? Doon siya kinabahan sa sinabi nito. Naranasan na niya kahapon iyon. I intend fighting you every step of the way, Alex. Sa literal na paniningil ay hindi mo gustong magbayad ng utang, Roxanne. Sarkastikong sabi nito. Ang daddy ang may utang sa iyo, hindi ako. And we are back to square one. Bagot nitong sinabi. Go back to your room, Roxanne. I have an important call to make. Utos nito. Sinabi ko na ang desisyon ko. Hindi ako pakakasal sa iyo. Matigas niyang sinabi bago lumabas ng library. Hindi matiyak ni Roxanne kung paano siya nakatulog sa dami ng iniisip niya ng gabing iyon. Ang alam niya ay bigla siyang naalimpungatan nang maramdamang may naupo sa gilid ng kama niya. Alex? Bulalas niya ng maaninag sa liwanag ng night lamp ang binatang nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Naka-self-robe ng kulay asul. Napabangon siya at napasandal sa headboard. Ano ang ginagawa mo dito? To exact my first partial payment. Walang anumang sagot nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. She was not expecting it to happen very soon. Bumangon ang panik sa dibdib niya. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung paano paghahandaan ang pagkakataong ito. Scared, pussycat? You will have to rape me, Alex. Nagkakadautal siya. Then rape it is. Walang anumang sinabi nito. It would be an experience. Ano sa palagay mo? Ang mga daliri ay pinaglanda sa pisngi niya. Nanlaki lalo ang mga mata ng dalaga. Hindi pinansin ang pananayo ng balahibo sa mukha sa caress na iyon. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi mo magagawa iyon. I can and I will. Nakangiting sagot nito na inabot siya at kinabig. Bitiwan mo ako. Piglas niya at sa abot ng kanyang makakaya ay at itinulak niya si Alex at nagtangkang bumaba sa kama subalit marahas siyang nahigang muli nitong. You wanted this kind of game, hindi ba, Roxanne? Wika nito bago siya siniil ng mariing halik sa mga labi. Sinikap niyang kumawala subalit mientras niya ginagawa iyon ay dumidiin ang bibig ng binata sa kanya. His teeth hurting her mouth that she moaned in pain. Damn you, Alex. Hiyaw niya nang pakawalan nito ang mga labi niya. You have chosen it this way, babe. He said huskily. Ang mga kamay ay nasa strap ng nightgown niya at ibinababa ito. Itinataas naman niya iyon pilit. Impatiently, pinunit ng binata ang manipis na pantulog ng tuloy-tuloy. Oh my, bulalas ni Roxanne sa sindak. Don't worry, we will buy another one. Walang anumang wika nito. At hindi pa halos nakakabawi ang dalaga ay ang panties naman niya ang ibinaba nito. No, pero walang silbi ang sigaw niya. Walang anumang inihagis ng binata ang underwear niya sa sahig. Then roamed his eyes over her body. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Natutulog siya at masamang panaginip lamang ang lahat ng ito. Subalit hindi panaginip ang mga labing naglalakbay sa katawan niya. Hindi rin panaginip ang mga kamay nitong gumagawa ng masarap na landas sa mga erotic places ng katawan niya. At hindi rin panaginip ang nararamdaman niyang kakaiba. At hindi niya gustong maramdaman iyon, so she started fighting back. I don't want to hurt you, babe, so stop fighting. Hindi.
Sigaw niya nakasabay ng pagtaas ng binti upang tuhurin ang binata. Sinabi ko na sa iyong hindi mo magagawang madali ang... Oh, she cried when his mouth closed on one breast and gave it a painful bite that she stopped fighting. Her eyes wide. Itinaas ni Alex sa ibabaw ng ulo niya ang mga braso niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maging babaw sa mga nararamdaman. Sa ilalim ng sakit na sa ginagawa ni Alex ay may kakaibang sumisingit na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Don't do this, Alex. Nakikiusap na ang tinig niya. Subalit muling inangkin ng binata ang mga labi niya. This time, kissing her softly, tenderly. Napahugot siya ng paghinga when he teased her lower lip by nipping it gently. Nagdidigmaan sa isa't isa ang damdamin at isip niya. Gentle or rough ay may pinupukaw na damdamin sa kanya si Alex. And she should be shocked sa obvious arousal nito, pero nadadagdag lang lalo ito sa kaibang damdamin. Ilang beses na ba siyang nahalikan ni Robert at ang ilan roon ay bukal sa loob niya, pero hindi nagawa ni Robert ang nagawa ni Alex ngayon. O marahil dahil hindi nagkaroon ng ganitong tsansa ang kasintahan. And she is supposed to hate this man. At hindi niya gustong tanggapin ang halik nito, but his lips are insistently demanding, forcing entry. Unconsciously, she opened her mouth and his tongue delved deeply. Napasinghap siya. Then she moaned. Kung sa galit sa sarili o sa binata ay hindi na niya matiyak. Gusto niyang manatiling hindi kumikilos at hayaan na lang si Alex sa ginagawa nito, pero imposible iyon. She writhed beneath him, moaned and gasped, while with infinite care, he began an erotic exploration of her body. At sa tantiyan niya ay higit nitong alam kung nasaan ang mga pleasure spots ng katawan niya. Silent tears slipped down each cheek nang dahan-dahang bumaba ang mga labi nito. She must hate him and not enjoy his assault. Pero hindi yon ang nararamdaman niya. She was almost mindless with pleasure nang iwan nito ang katawan niya at tumayo. He silently discarded his clothing habang ang mga matay hindi umihiwalay sa kanya. Kung araw lang, ay kitang-kita sana nito ang pamumula niya sa walang anumang paghuhubad nito sa harap niya. He was trim, tight, and hard on all muscles, and she shivers a little. You're blushing, he teased. Nanunuyo ang lalamunan niya at wala sa loob na napatingala sa night lamp. Paano nitong nakita iyon? When he joined her again, ay hindi na alam ni Roxanne kung ano ang mga kasunod na pangyayari. Pero iisa ang tiyak, she was not raped. She didn't fight back. She was hurting, pero ang mga ibinubulong ni Alex kanya at ang infinite gentleness nito ay pumawi sa anumang sakit na nararamdaman niya. And he took her to a place na kahit sa panaginip ay hindi niya alam na mararating. And that she almost stopped breathing. Pagkatapos ng mahabang sandali ay tumayo sa kama si Alex. Walang anumang muling dinampot ang silk robe sa carpet at isinuot. Kung gusto mong sabihin kay Pilar na ibinigay mo na ang paunang bayad ay nasa sa iyo iyon. Wika nito sa kalmanting tinig. Napapikit siya. She felt so cheap. Cheap? No. 2.25 milyon. Definitely not. Pinalakas niya ang loob dahil sa matinding pagkapahiya. Ikaw ang may gusto nito, ani Alex na itinali ang roba. You made it so cheap. Na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Inabot niya ang kumot at itinakip sa katawan. What difference does it make? Ang marriage contract ba ay ginagawang honorable ang ginawa mo? She said bitterly. Ginawa natin pagtutuwid ng binata. Definitely with the sanctity of marriage, love-making can be. Love-making? Marahas niyang gaagap. You call that love-making? We screwed Alex. Iyon ang alam niyang pantakip sa embarrassment.
Sa isang iglap ay nasa tabi na niya uli ang binata at mariing nakabaon sa braso niya ang madaliri nito. Talk like that again, Roxanne, at makikita mo kung ano ang ginagawa ko sa mga babaeng ang dila ay tila pusang gala. Napangniwi siya sa sakit sa tila bakal nito mga kamay sa braso niya. His eyes hardened in anger na bagya siyang kinilabutan. Nasasaktan ako. Binitawan siya nito sa marahas na paraan. Cut the hypocrisy, darling. Panunuya nito. First-timers usually do not enjoy it as much as you did. Pagpasalamat ka, I thought now, not just my own pleasure but yours too. Malupit itong sinabi at gustong mamatay ng dalaga sa kahihiyan. Natural instinct, Alex, sagot niya sa pagsisikap na mapanatili ang pride. But yes, gusto kong magpasalamat. You were very good. I could never had a better initiation. Something that my friends and I are going to talk about. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade ay kitang-kita niya ang pagtatagi sa mga bagang nito at pagtiim ng mga labi. He was very angry. Nararamdaman niya iyon at sinikap niyang huwag ipahalata ang takot. Pinuno ni Alex ng hangin ang dibdib sa pagsisikap na huwag kumawala ang galit. Isa lang ang gusto kong hilingin sa iyo, Roxanne. Ang alam ng mamagulang ko'y pakakasal tayo. Hindi ko gustong sabihin na nag-iiba ang plano. My mother is an old-fashioned, respectable lady. Unexpected me to marry an old-fashioned, respectable woman with high morals. Napangwi ang dalaga sa direktang insulto. At wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili. She will be shocked pag nalaman niya ang ipinalit mo sa proposal ko. My mother is over 60 and very ill. Late na akong dumating sa buhay nila ng papa. Ang mama ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Natitiyak ko noong una na magugustuhan ka ng mama. But now I have doubts. Siguro nga'y tama ang desisyon mong hindi tayo pakasal. Napatitig sa kay sa Miss Roxanne. Tama nga ba ang desisyon niya? Ngayon niya gustong pagsisihan iyon. Nagpatuloy si Alex. You will be meeting them as previously arranged. Behave like an honorable fiancé. Wala akong intensyon makilala sila. Pagalit niyang sagot. In 6 weeks' time, ay bayad na ako and I'll be out of your life forever. Gagawin mo ang gusto kong mangyari, Roxanne. May warning sa tono nito. Do not push me to my limit or you will really be sorry. At ano ang sasabihin mo sa kanila pagkatapos ng 6 na linggo? Problema ko na iyon. Gawin mo ang nararapat gawin. Hindi ako haharap sa kanila. Matigas niyang sinabi. Patuyang umiti ang binata. Oh yes, you will. Pagkasabi nooy lumabas ng silid ang binata. Dumapa sa una niya si Roxanne at umiyak ng umiyak. Bakit sa loob lamang ng ilang oras na nakilala niya ang lalaking ito ay nagbago biglang tahimik niyang buhay? Ano ang mangyayari sa kanya sa susunod na 6 na linggo? At paano sa susunod na pagkakataong maningil ng pautang si Alex? Maningil ng pautang. Ano ba ang sinabi ni Alex kahapon? A high-class whore. And worst of all, she enjoyed her partial repayment. Sa loob ng 2 araw ay hindi nagkikita sina Alex at Roxanne. Sunod-sunod ang meeting nito ayon sa tiya Pilar niya na siyang kinakausap ni Alex. Binibigyan ng instructions sa mga executives dahil aalis ito ng ilang araw. Nagkakausap sila ni Robert sa telepono subalit hanggang doon lang. Mahigpit na ipinagbili ni Alex sa mga gwardya sa lahat ng gate ng plush subdivision na iyon na hindi ito papapasukin. At bagaman galit na galit ang binata ay wala itong magawa hanggang sa magpaalam na lang sa dalaga na babalik na uli ng San Martin. Nakadama ng guilt si Roxanne. Ni hindi niya magawang sabihin kay Robert na may nangyari na sa kanila ni Alex. Ni hindi niya masabi ditong huwag itong mag-alala at pagkatapos ng 6 na linggo ay malaya na siya mula rito.
which is very stupid dahil hindi naman na siya tatanggapin ng kasintahan pagkatapos siyang pagsawaan ni Alex. Ikatlong araw ay tinulungan siya ni Pilar na ipasok sa maleta ang mga gamit niya. Bakit, Tia? Ngayon ang alis ninyo ni Alex patungong Baguio, Roxanne. Baguio? Naroon sina Don Alejandro at Doña Marcela. Oh, marahang bulalas niya. Ayoko, Tia. Ayokong makaharap ang mga magulang ni Alex. Ano ang sasabihin ko sa kanila gayong hindi ako pakakasal sa anak nila? Ipaubaya mo kay Alex ang lahat, Roxanne. Natitiyak kong alam nito ang sasabihin at gagawin. Ayokong umalis, matigas niyang sinabi. Malibang gusto mong itali kita at buhatin papasok sa kotse? Si Alex na sumungaw mula sa pinto. Napahugot ng paghinga si Roxanne. Hindi nasahan ang pagdating ng binata. May kung anong tila paru-parong naglalaro sa sikmura niya pagkakita rito.